Purihin po ang Diyos, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang ating online Bible study ngayon ay may kinalaman sa napakaraming mananampalataya. Sa ating karanasan, madalas tayong makakita ng Kristiyanong mainit sa pananampalataya hanggang sa ito'y tuluyang nawawala sa pagsampalataya sa ating Diyos. Kadalasan, sinasabi nating sino kaya ang susunod? At meron akong tiyak na sagot dyan sa bagay na yan, kung sino sila o sino siya. At ang sagot ay inuulit ko, ang sagot ay hindi ako. Alam ninyo, sa kalakaran ng panahon ngayon, kadalasan sa mga mananampalataya nakakalimutan na ang tinatawag na obligasyon natin bilang mananampalataya. Maraming nagsasabi na okay lang sila, maraming nagsasabi na sila po ay nananampalataya pa rin. Ngunit alam niyo mga kapatid, sa inaakala ng tao sa unang Korinto chapter 10 verse 12, kaya't mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya mabuwal. At maalala ko mga kapatid, yan ang nangyari po kay Haring Solomon mga kapatid. Pagdating po sa kanyang katungkulan bilang hari, nangyari po sa kanya mga kapatid na ang Espiritu ng Diyos ay umalis po sa kanya. Bakit nangyari sa kanya ito? Unang Hari chapter 11 verse 9 to 10, nagalit si Yahweh kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. 2 beses nagpakita sa kanya si Yahweh at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit hindi siya sumunod kay Yahweh. At yan po ang karamihan sa mga mananampalataya mga kapatid. Kakaiba ang kanila pong pakikitungo mga kapatid sa gawain ng Diyos at may sinabi po ang aklat ng pahayag po riyan, chapter 2, verse 4. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo, iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. At yan ang mga nangyayari po mga kapatid, karamihan po ngayon mga kapatid. Now ang tanong dito, saan po ba nanggagaling itong panghihina sa pananampalataya? Ang panghihina sa pananampalataya ay hindi po kadalasang biglaan po. Unang-una, meron po itong unti-unti po mga kapatid na proseso. Sa anong kadahilanan? Una po, kasakiman. Ang pangalawa mga kapatid ay napakababang pagpili po kung alin ang mabuti at kung alin ang masama mga kapatid. Nagkakamali po ng kadalasan ng pagdesisyon ang isang mananampalataya mga kapatid. At ang isang kaso po ng mananampalataya kung bakit siya nanghihina ay ang pangatlo, yung pong pagkompromiso mga kapatid. At alam nyo ba, marami na ngayong mananampalataya ang nakipagkompromiso na po mga kapatid. At yan po ang pinagpipray namin na ito po ay hindi po natin maranasan mga kapatid. Ang pang-apat po mga kapatid, kadalasan po ang isang mananampalataya ay bihag ng kaaway. Bigat na dahilan po kung bakit nanghihina ang isang mananampalataya. Panglima po mga kapatid, lumalayo sila sa espiritual na gawain. At pinagpipray namin ni Pastora Esther mga kapatid na hindi po tayo makaranas ng ganito, kaya madalas po meron po tayong Bible study mga kapatid. At ang pangalawa po mga kapatid, bukod po doon mga kapatid sa unti-unti, pangalawa po ay loving of this world. In the book of 1 John chapter 2 verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Ibig sabihin, ang kalakaran ng mundo po at ang lahat ng nariyan, pag ito po ay atin pong minahal mga kapatid, manghihina tayo po sa pananampalataya. Bakit? At kapag tayo po nakabaling ang ating mga paningin dito po sa gawain na ito, sa sanlibutan, malalayo po tayo po sa pananampalataya. Ngunit isang bagay mga kapatid, ang nais ko pong i-share po mga kapatid ng mabuti sa inyo ngayon. Ang Diyos po natin mga kapatid, ang pag-ibig po ng ating Panginoon ay palagi pong nagpapaalala sa atin. Kaya nga
Kaya nga po tayo, iniimbitahan tayo ng ating Panginoon. Sa aklat ng Jeremias chapter 3 verse 22, "Manimbalik kayo mga anak na taksil, sabi ni Yahweh, pinapatawad ko na kayo sa inyong mga kasalanan." Ibig sabihin dito mga kapatid, ang mga Israelita noong araw po ay nagtaksil sa ating Panginoon. Pero sa kabila nun, nag-i-invite pa rin ang ating Lord mga kapatid na sila po ay manumbalik mga kapatid. Hosea chapter 14 verse 4, sinabi ni Yahweh, "Pagagalingin ko sila sa kanilang kataksilan at mamahalin ko na sila ng walang katapusan sapagkat napawi na ang galit ko sa kanila." Yan ang ating Diyos mga kapatid. Pag tayo po ay nagkakamali, ang Lord natin po nag-i-invite pa rin sa atin at tayo po mga kapatid ay minamahal ng ating Panginoon mga kapatid. At dahil nga doon sa awit 101 verse 3, "Sa buhay kong ito, ang gawang masamay di ko tutulutan. Ang sino mang taong gawain masama, di ko sasamahan. Di ko papansinin kung sino man siyang ang Diyos ay kalaban." In other words, pinalalayo po tayo ng ating Panginoon mga kapatid sa gawa po ng sanlibutan. At ang panghuli mga kapatid, Pilipos chapter 3:14, "Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkakatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit." At sa bagay na ito, kami po ni Pastor Esther po ay muli po na nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat meron po tayong gawain po na katulad nito. Hanggang sa muli mga kapatid, kayo po ay pagpapalain ng Diyos mga kapatid. Huwag lang po tayong makalimot na tumawag sa Kanya. To God be the glory.